Mga bro, mukhang papunta na talaga tayo sa mas mataas na antas ng depensa. Ang Pilipinas ay may plano ng bumili ng kauna-unahang submarine sa gitna ng tumitinding tensyon sa China. Alam natin na habang pinapalakas ng China ang kanilang military presence sa South China Sea, kailangan nating maghanda at protektahan ang ating teritoryo. Kaya itong hakbang na ito mga bro, ay isang matinding power move. Sabi nga ng Philippine government, ito ay malinaw na patunay ng shift mula sa internal counterinsurgency laban sa mga rebelde patungo sa external defense ng soberanya ng bansa. Pero teka, syempre may mga tanong ang mga eksperto, sulit ba talaga ang pagbili ng submarine? O baka mas epektibo ang iba pang mas murang sandata laban sa China? Mga bro, mga tanong na may timbang, pero tandaan, bold moves call for bold answers. Noong Pebrero pa lang, sinabi na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na balak niyang bumili ng submarine para sa long-term modernization ng AFP. Hindi na biro ang plano, at para sa mga naghihintay ng update, mukhang seryoso ito mga bro. Ang Philippine Navy mismo ang nagsabi na ito ay parte ng shift mula sa internal patungo sa external defense. Ibig sabihin, hindi lang tayo nag-iisip para sa ngayon, kundi para sa hinaharap. Pero syempre mga bro, laging may skeptics na nagtatanong kung mangyayari ba talaga ito o hanggang press release lang. Pero isang bagay ang sigurado, ang ideya na bumili ng submarine ay nagsesend ng malinaw na mensahe sa rehiyon, na ang Pilipinas ay hindi na basta-basta uupo sa tabi at manunood. Ang tanong, paano ito babalan sa ating budget? May mga mas cost-effective na armas na pwede ring magbigay ng kalamangan, pero ibang klase rin kasi ang deterrence na dala ng isang submarine.